pagbati ng kapayapaan at tuwa sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng Linggo ng Pentecostes. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest ng Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng misa. Papuri sa'yo, Espiritu, diwa namin ay pukawin mo, pagpalabin puso namin sa katotohanan ay akitin. Liwanag ka sa aming karimlan, puso namin iyong tahanan, ang bayan namin iyong gabayan, tungo sa katarungan at kalayaan. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Biyaya na ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Pinagdiriwang natin po ngayon ang Pentecostes. Hinihiling natin ng Espiritu ng Diyos ay lumukob sa buong sansinukob upang tayo man ay lukuban niya at mabago natin ang muka ng mundo. Pagsisihan muna natin ang ating mga kasalanan bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin na ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kaluwalhatian, Panginoon Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, sa kalwalatian ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, pinababanal mo ang iyong pandaigdig na simbahan sa ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan ng Pentecostes. Gawin mong buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat upang puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin. At napunuit nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buwat sa iba't ibang bansa ang naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang sinabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ating katutubong wika ang narinig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Partia, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene. At mga nakikiniriyahang mula sa Roma, maging ang mga Hudyo at mga naakit sa Hudismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakakapagsalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang iyong Espiritu ay suguin, puunta na iyong baguhin. Alleluia, Alleluia. Ang iyong Espiritu ay suguin, puunta na iyong baguhin. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka poong Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Ang iyong Espiritu ay suguin, puunta na iyong baguhin. Alleluia,
Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Ang iyong espiritu ay sungkuin, punta na iyong baguhin. Alleluia, Alleluia. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan, habang ang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Ang iyong espiritu ay sungkuin, punta na iyong baguhin. Alleluia, Alleluia. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninuman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong na pagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang mga paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinagkakalingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikakabuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi. Iisa pa ring katawan. Tayong lahat, mga Hudyo o Griego, alipin o Malaya, ay binibigyan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinapainom ng isang espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Manatiling nakaupo para sa awit tungkol sa mabuting balita. Espiritu, halina sa sinabuhat sa iyo. Kami liwanagan mo. Espiritu, halina. Ama ng maralita, dulot may pagpapala upang kami magkusa. Espiritu, halina. Kay bigat at lubay sa aming mananahan, ang tamis ng iyong buhay. Espiritu, halina. Kinhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Espiritu, halina.
kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Espiritu, halina. Kapag di ka nanahan, ay walang kaganapan. Ang buhay namin dangal. Espiritu, halina. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit namin gamutin. Espiritu, halina. Kami gawing matapat, sa pag-ibig mag-alak, lagi sa tamang landas. Espiritu, halina. Tugunin aming loob, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Espiritu, halina. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Espiritu, halina. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan din ng linggong yon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumayin niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ako kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ito ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbati sa lahat ng mga ALS teachers at learners ngayong kapistahan ng Pentecostes. Bago siya umakyat sa langit, pinangako ni Jesus na ipadala ang Espiritu Santo. At sa Ebanghelyo, sinabi niya, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo upang sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman
sinusugo ko kayo. Yung misyon andyan. Sa ikalawang pagbasa, pinakita din ni Jesus na ang Espiritu ang dahilan kung bakit tayo nagiging isang katawan. Bond of love. Gaya ng ang Espiritu din, ang bond of love ng Ama at Anak, siya din ang bond of love ng buong simbahan. Kaya pinagdiriwang din ng Catholic Church ngayon, birthday ng simbahan. At sa unang pagbasa, sinasalaysay kung ano ang nangyari nung araw ng Pentecostes. Biglang nakarinig ng isang ugong mula sa langit ang mga apostoles, parang hagunot ng malakas na hangin. Napuno nito ang bahay at may nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo, nagsalitaan ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Birthday ng simbahan, yung unang araw ng Pentecostes, sapagkat binigay sa simbahan ang Espiritu Santo, ang Pentecostes, nangyayari pa rin hanggang ngayon. Yung mga apostoles, nung sinapian na, nilukuban, pinasok ng Espiritu Santo, dating mga duwag, hindi na natatakot mamatay. At namatay nga silang lahat. Pagkatapos, pahayag at sinunod ang misyon na binigay sa kanila ng Panginoon. Pagkatapos noon, kumalat na ang simbahan, patuloy ang Pentecostes. Binigyan ng lakas during the time of persecution ang mga bagong Kristiyano. Hindi mabilang ang mga martir. Pinatay dahil sa kanilang pananampalataya, sabi ng mga Romano, mga historians, kumakanta pa, umaawit pa ng joyful songs samantalang pinapakain sa mga mababangis na hayop. Pagkatapos niyan, ang Pentecostes nagpatuloy sa mga desert fathers. Diyan nagsimula yung mga monasteryo, tapos mga kumbento, andon si Saint Benedict. Patuloy ang Pentecostes. Darating ang Espiritu Santo sa mga sandaling higit na kailangan natin siya. Kaya ngayon, pinagdiriwang natin ang 500th year anniversary ng pagdating ng Espiritu Santo sa Pilipinas. Yung nakalagay, gifted to give. Okay? Maganda rin ang pagkapili niyan. Kasi donum Dei ang Espiritu Santo. He is the gift of God. So we were gifted. Now, kailangan tayo ang magbigay. Nakita niyo yung nakatayo dyan, mga Franciscano yan, sinisimbolo niyan, mga Agustiniano, mga Recolitos, mga Jesuita, they were gifted to us by God. Kaya narito tayo ngayon. Nakilala natin si Jesus. Maari tayong mapuspos ng Espiritu Santo kung bubuksan natin ang ating puso. Nagpapatuloy. Itong mga Franciscanong ito, itong mga Agustiniano, nagsalita din ng ating mga salita. Gaya nung mga taga-Partia, taga-Media, mga taga-Ilam. Pagdating nila rito, kaya tayo nagtatagalog pa. Nagsalita kaagad sila ng inaral nila yung Tagalog, Cebuano, Ilonggo, Ilocano. Sinulat nila yung mga diksyonaryo at saka yung grammar. Kaya hindi nawala yung ating pagkatayo. Sapagkat napuspos din ng Espiritu yung mga unang praile na dumating rito. Hindi na natin sila naalaala. Yung siniguelas, sila may dala niyan. Siruelas yan galing sa Latin America. Ang daming mga pagkain, mga bungang kahoy, dinala dito ng mga praile. Sila ang gumawa nung Las Piñas bamboo organ, 240 years, simula anong ginawa, andyan pa ngayon. Maraming fortifications. Kasi maraming pirata nun. Pag sumalakay ang mga pirata,
Tutugtog ang kampana, pasok lahat. Ang mga tao sa simbahan, hindi makapasok na ang mga pirata, lalaban na yung ibang mga kalalakihan. Nagpatuloy. We were gifted by many heroic friars who learned our languages, who brought food and taught us how to read and write. So nagpapatuloy yan. Ang bigyan ko lang diin ngayon, we were also gifted, hindi lang yung mga fraile, kundi in 1909, dumating ang mga SBD. Simula nun, nakapagpadala na kami mahigit 500 mga misyonero. Yung sinabi sa Ebanghelyo, sinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin kayo. Sinugo din ang maraming German na mga pari at brothers, mga galing sa Amerika at iba pang mga bansa sa Europa, pumunta dito sa Pilipinas, at marami sa kanila mga bayani rin. Nung World War II lalo, namatay si Father Paul Franke, si Father Winter, si Father Ireneo Batoon, kasi nung binumba ang simbahan nila, doon sila nagtago, binumba ng mga Amerikano. Kahit may cross yun, binumba pa rin. Patay yung 4 na SBD missionary. Pagdating ng mga Hapon, si Bishop William Finiman, SBD, kikita ninyo yung kanyang mukha. Kalapan. Gusto ng mga Hapon gawing prostitution house yung paaralan ng mga madre, ng mga Holy Spirit sisters. Nilabanan ni Bishop William Finiman, SBD. Ginapos siya, sinakay sa lansa sa gitna ng Mindoro at sa Batangas, binayoneta, tinalian ng malaking bato, hinulog sa dagat. Pagdasal ninyo na magiging santo din si Bishop William Finiman, SVD. Mahal niyan ng mga Pilipino, ang galing magtagalog niya. Ang sumunod din, yung Butenbroek building, siya nagpatayo nito. Pinangutang niya itong Christ the King, yung lupa nito, kamuntik ng makulong dahil hindi nakapagbayad, pumirma yung obispo ng CICM, binayaran itong Christ the King. Ang laki nito noon, 20 hectares ito. Si Father Theodore Butenbroek, SBD. Unang pare ng Sacred Heart Parish Shrine ngayon. Naglalakad lang mula rito, wala pa raw kumbento yan. Nakausap ko pa yung mga matanda na nung andon ako sa Sacred Heart. Nakikita pa nila si Father Doro. Father Doro ang tawag nila, naglalakad doon. Pero si Father Theodore, dahil German, hindi hinuhuli ng mga Hapon. Sabi ng ibang mga SBD, pag hinuli raw, lalabas lang niya yung axis, yung plug ng axis. Yan yung Italy, Germany, Japan, alay sila noon, kaalyado sila noon. Kaya si Father Theodore, si Padre Doro, pumupunta sa Kapas, Tarlac, sa mga concentration camp sa UST, nagdadala ng gamot, pagkain. Sana nakita ng tatay ko dahil nakulong sa concentration camp sa Kapas, Tarlac yung aking amay ng ilang buwan. Malapit ng kamuntik ng mamatay dahil sa dysentery. Sana nabigyan ng gamot ni Father Doro yung aking ama. Pero si Padre Doro din, dahil sa awa sa mga gerilya, nagtatago ng mga sulat ng mga asawa ng mga gerilya, tapos bibigay din sa kanila, nahuli ng mga Hapon. Minanman na, kinulong sa Fort Santiago ng 72 days. Tumigil ba? Hindi. Dahil puspos ng Espiritu Santo, si Father Theodore Butenbroek, si Bishop William Finiman, at marami pang SBD na pinadala dito sa atin as a gift. Kaya, nung dumating na ang mga Amerikano sa Leyte, nag-meeting sa PWU si Padre Doro, kasama si Josefa Llanes Escoda.
Yung sa 1,000 bill, andon si Josefa, kaibigan ni Padre Doro. Yan sila. Nag-meeting para maghanda ng mga gamot at pagkain. Pagbalik, hinuli daw si Padre Doro, hindi na namin nakita. May ibang nakakita na dinala uli sa Port Santiago, binayoneta at sinama na lang na inilibing doon sa daan-daang mga Pilipino na pinatay ng mga Hapon. Gifted to give. Dahil napuspos ng Espiritu Santo. Yes, ina Padre Doro din, nag-imbita ka agad ng mga SBD, kayo mga Pilipino, pumunta rito. Ang dami ring napuspos ng Espiritu Santo. At ang kahuli-hulihang aming pinagluksa, namatay sa COVID, ay si Father Victor Leones, SBD, nauna lang ng 1 taon sa akin sa seminaryo, taga Tayum Abra. 49 years naglingkod sa Ghana, Africa. Namatay sa COVID doon. Hindi niya magagawa yung 49 years. Ang hirap na hirap ng buhay ng misyonaryo. Lalo na pag doon ka sa Africa pinapadala at saka sa Latin America. Bakit? Gifted to give. So dumating yung ang daming mga pare na SBD at brothers. Ngayon, mga Pilipino naman ang pumupunta. Pagdasal ninyo na marami pang mga kabataan ang sasapian ng banal na Espiritu para makagive din tayo sa ibang mga ano naman. Panalangin natin na hindi espiritu ng TikTok at saka Mobile Legends ang papasok sa mga kabataan, kundi ang espiritu ng kabanalan para masunod natin yung sinabi ni Jesus. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Tuloy ang Pentecostes. Yung katigasan lang ng ating puso ang naging hadlang. Naalaala ko, alam niya naman, engineering ako, science ako, dumating yung charismatic nung seminarista pa kami. Parang uwi. Pero nakakahiya naman, sumali na lang ako doon sa Life in the Spirit Seminar. Pagkatapos, Baptism of the Spirit na. Umupo ako doon sa isang silya na uway. Tinignan ko, ang magbabaptize sa akin. Lakas magsigarilyo, tumataka sa seminaryo, hindi nagmo-morning prayers. Paano ito? Papasok ang Espiritu. Pero noong nag-lay over na ng hands, parang may malakas na lindol. Ako lang ata ang nakaramdam. Nayanig yung uway na ang lakas-lakas, muntik ng masira, hinahawakan ko. Kahit sa katigasan ng puso natin, pumapasok ang Espiritu sa dasal ng iba. Siguro yung nanay ko yon. Siguro nagdasal yun na, Panginoon, yung anak ko makulit yun eh. Pasaway yun eh. Pasukan na sana ng Espiritu Santo yan. Ang ginawa pang instrumento, yung isang nilalait ko lang dahil hindi naman magaling na seminarista sa aking palagay. Pero parang lindol dumating ang Espiritu Santo sa aking buhay. Panalangin natin na sa katigasan ng ating puso, magpapatuloy ang Pentecostes. Lalo na ngayon, na dapat mabago na ang mundo. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. After the devastation that COVID-19 has wrought on the human race. Milyon na ang namatay. Nag-second dose na ako kahapon. Sabi, mag-ingat ka pa rin, Father. Bakit ka pa magbakuna, tatamaan ka pa rin. Pero di bali na, ayusin natin. Dadating pa yung economic collapse. May grabe pa na devastation galing sa climate change. Higit
na kailangan natin ngayon ang Espiritu Santo. Sa kabila ng katigasan ng ating puso, manalangin tayo na sana aalihan tayo, sasapian tayo ng banal na Espiritu ng Diyos upang mabago natin itong mundo na malaon ng tigmak ng dugo at luha dahil sa kasakiman, kalupitan ng mga tao ring ating mga kapatid. Kaya ang dasal natin ngayon sa misang ito, come, Holy Spirit, let the fire fall. Magsitayo tayong lahat. Buong tapang nating ipahayag ang ating pananampalataya sa isang mundong batbat ng kadiliman, lalong-lalo na ang ating pananampalataya sa Diyos Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, pererito at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama nating Diyos upang ibuhos niya sa ating mga puso ang biyaya ng Espiritu Santo, ang ating gabay at lakas. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mapuspos nawa ang simbahan ng biyaya ng banal na Espiritu upang maging huwaran siya ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono ay makapaglingkod ng buong katapatan at pagmamahal sa mga mahihirap at may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tapat at mahusay nawa ang mga pinuno ng ating bansa sa paggamit ng kanilang kapangyarihan para sa kapakanan ng mga dukha at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga relyoso at relyosa sa kanilang misyon na ipinahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makamit nawa ang lahat ng mga yumao ng tunay na kapayapaan sa tulong ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maraming mapagmahal, pagkaloob mo ang mga kahilingan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na aming pinahayag ngayon sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Banal
Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isawalat nawaan ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahaing ito na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon, iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu ay lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng simbahan na binuo ng iyong anak na mahal. Lahat na tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu ay lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi bago sa ipako sa krus, samantalang naghapunang kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa iyo, Ama. Hinati niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganon ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maala-ala. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik
pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak. Niaalay namin sa iyo, Ama, tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal, kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng iyong simbahan sa buong mundo. Alalahanin mo ang aming mga kapatid na namatay na at umaasang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ni San Jose na kanya esposo, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala, tayong manalangin sa ating Ama sa Langit, sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus na Panginoon natin at Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian, pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan, malayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ng aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Spirit. Ito, katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, tagapagligtas ng mundo. Pinadala niya sa atin ang banal na Espiritu upang magiging ating lakas at liwanag. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita ng parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
liwanag ng aming puso, sa aming manahan ka. Ang init ng iyong biyaya sa amin ipadama. Patnubay ng mahihirap, o aming pag-asa at gabay, sa aming saya at hapis, tanglaw kang kayaya. Liwanag ng kaliwan, sa amin dumalaw ka. Kalinga mo ang takbuhan, noong unang-una pa. Pawiin ang aming pagod, ang pasan ipaganin. Minamahal kong kandungan, sa hapis kami hanguin. You shall cross the barren desert, but you shall not die of thirst. You shall wander far in safety, we pass your raging waters in the sea. Manaming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong simbahan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo, at ang aming pinagsaluhan sa pagdirimang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at pagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Hingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat, pukawin sa aming mga pagmamalasakit sa mga nangangailangan,
sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangailangan at ipag-adya kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Arnoldo Jansen at Joseph Fernandez. Magsiupo para sa ilang paalala. The Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word is currently holding its first online Flores de Mayo and Rosary prayers on all Saturdays of May at 4 p.m. We are inviting everyone to join this online activity by sending us video clips of you offering flowers to Mama Mary that will be shown during the live stream. Aside from flowers, offering of cash and in-kind donations for our mobile community pantry will also be appreciated. Due to physical limitations, your donations will be offered by the seminarians and other church ministry members who will be present every Saturday. Please check the link bit.ly/Shrine Flores de Mayo for more details and instructions regarding uploading of your videos and sending of your donations. Make a difference during this time of pandemic through prayers and generosity. Thank you and God bless you all. Magsitayo ang lahat para sa pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko tayo habang ginagawad ang pagbabasbas ng Diyos. Ang Diyos Ama ng Kaliwanagan ay magkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Di lang apoy na lumapag sa lahat ng mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad na kapag lubos na, sumikat ang liwanag na magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya, ay siya nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Espiritu Santo upang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.